Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa bagong YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, Informador Meta or Facebook page. O dito kasi mga kabunyog, mga kababayan, mahaba-haba yung ating talakayan dito at nagko-cover tayo dito ng ilang topics. Kasi yung iba, attorney, kapapasok pa lang namin, patapos ka na. Kasi doon sa ibang platforms ko, medyo maiksi ang talakayan. Pero dito, sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador Meta page, mahaba-haba po ito. Kaya subscribe na po kayo, follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan nga natin to. Si Montulfo may pasabog tungkol kay Pulong. Ano ang pasabog niya tungkol kay Pulong? Ang pasabog niya, mayroon daw nakarating sa kanya na mga impormasyon mula sa kanyang mga reliable informants. Galing sa Kongreso. Maraming kaibigan siyang mga kongresista itong si Montulfo. Siyempre, matagal ng broadcast journalist ito, kapatid ito ni Rafi at Erwin Tulfo, malawak ang network nito. Ngayon, may nakapagsabi umano sa kanya ng mga kongresista na, imagine niyo mga kabunyog magsasabay ang investigasyon kay Pulong at saka yung yung impeachment ni Sara. kung totoo yang pasabog na yan ni Montulfo, mukhang matindi yan. Imaginin mo, magkapatid. Sabay na dun sa isa, congressional hearing kay Pulong Duterte. Tapos doon naman sa Justice Committee, impeachment ni Sara Duterte. Ay matindi nga naman yan. Magpapanabay na hearing kay Pulong, investigasyon ng Kamara kay Pulong. Tapos doon naman sa Justice Committee, impeachment hearing din kay Sara. Bakit kailangan daw na imbestigahan si Pulong? Ay sabi ni Montulfo sa kanyang post, nayayabangan na daw kasi ang mga kongresista. Nayayabangan na kasi nga parang untouchable siya. Parang feeling pa ni Pulong, walang mangyayari wala namang magagawa kayo sa akin. Parang ganun pa daw ang feeling ng mga kongresista. Yung mga kongresista, hirap na hirap sa trabaho nila, nang talagang pumapasok sa Kamara, ito daw si Pulong halos laging absent. Laging absent itong si Pulong. Actually, yung mga Duterte na yan, yung anak niyang si Omar na congressman din, yung isa pang Duterte na Harold, yung party list ng Duterte, PPP ba yon? Yung party list nila? Lahat absent lagi. Kaya sabi ng mga kongresista, mayabang ng masyado si Pulong. Parang ang ang iniisip niya, wala namang mangyayari sa kanya. Kaya ang gagawin daw ngayon ng mga kongresista, iimbestigahan na si Pulong. Lalo na yung kanyang 51 billion niya na mga proyekto. Noong panahon na congressman siya ng presidente pa ang ama niya, yung 2019 to 2022, last term ni Duterte, si Pulong congressman. 51 billion ang binigay sa kanyang pondo. Imagine niyo yan, ibig sabihin, hindi ka naman speaker ng House. Hindi ka speaker ng House. Hindi rin siya Appropriations Committee chair. Anak siya ng presidente. Kaya yung isang distrito lang ng Davao, hindi yung buong Davao ito yung distrito lang to ni Pulong. 51 billion. Kaya iimbestigahan daw ito. Iimbestigahan ito ng Kamara. Actually, yun na rin ang matagal ng gustong paimbestigahan talaga ni Trillanes ni dating Senador Trillanes. Sabi niya, sumulat na nga noon si dating Senador Trillanes sa ICC. Pakiimbestigahan din ito. Saan napunta itong 51 billion? Kasi ang karamihan din daw dyan, flood control Kaya lang hindi naman ginawa ng ICC. Pero ngayon, mukhang iimbestigahan na ng Kamara. Sabi ni Montulfo, magsasabay ang investigasyon ng Kamara kay Pulong at yung hearing ng impeachment ni Sara sa Justice Committee. Kaya imagine niyo magkapatid sabay na iniimbestigahan doon sa isa sa
kongresyon sa sa investigasyon ng komite. Ito namang isa, hearing sa impeachment, Justice Committee ito. Kaya ano ito, baka pag ang mga findings doon sa investigasyon kay Pulong maging ano yan, basihan ng rekomendasyon na i-expel siya o kung hindi man minimum isuspindi ng Kamara kasi laging absent. Tapos ganyan pa yung ano mo, ha? Nung panahon pala 51 billion ang pondo mo. Kaya ang mangyayari dito, baka ma-expel si Pulong sa Kamara, si Duterte naman, si Sara, masipa din bilang Vice President. Kasi syempre, kung ma-convict si Sara sa trial sa Senado, tanggal yan bilang Vice President. Kaya, at ano ngayon, balitang-balita rin ngayong araw, yung sila Bongo, kasama rin talaga sa perpetrators na pinangalanan na ng ICC. Kaya malamang lalabas na ang arrest warrants niya. Kaya itong kampo ng mga Duterte nitong buwan ng Pebrero, talagang sa kanila nakasentro. Ah, sa kanila nakasentro. Lalo na ngayon, siguro natatakot na si Bongo. Si Bato nagtatago na. Si Bongo, nalaman niya ngayon, talaga palang kasama siya. Hmm? Pati nga si Aguirre kasama eh. Si Albayalde. Tapos si Pulong iimbestigahan na ng Tapos sasabihin na naman nila diyan, ano sila, parang ah, anong tawag diyan? Parang sinasadya na silang tinatarget. Hindi naman eh. Sila naman talaga kasi yung maraming krimen na nagawa sa bayan. Alam nga namang palampasin niya. Ha? Alam nga namang palampasin niya. Halimbawa si Sara Duterte, akala nila nung nakalampas na sa Korte Suprema, ibig sabihin diniklara ng Korte Suprema ang unconstitutional yung impeachment, wala na. Hindi naman yun eh. Ang mga nag-file ng impeachment kay Sara, hindi naman yung mga tipong pag sinabi ng Korte Suprema ang unconstitutional, titigil na. Hindi. Ang hinahabol ng mga nag-file ng impeachment kay Sara ay pagpapanagot, accountability. Hanggat hindi napapanagot si Sara, hindi titigil yan. Kaya diniklara ng Korte Suprema unconstitutional. Okay, sige. Bakit unconstitutional? Hindi sinunod daw yung procedure sa impeachment. Okay, disundin natin. Yan, sinunod na ngayon. Kaya akala nila Sara noon at ng mga DDS, ligtas na si Sara, hindi. At ngayon naman si Pulong, iimbestigahan na rin ng Kamara. O di sabay, ngayon, sa pagpapanabay na yan, magkapatid na Duterte ngayon ang magkasabay na subject ng mga investigasyon sa Kamara. Kay Pulong doon sa 51 billion niya at saka sa Sara naman tungkol sa confidential funds at saka mga pagwalda sa pera ng bayan. Kaya yan yung pasabog ni Montulfo, magsasabay daw. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kalalabas lang na nakalalabas lang na impormasyon, mainit na balita. 8 ang talagang pinangalanan na. Dati kasi redacted, lagi nating nakikita redacted. Ibig sabihin ng redacted, hindi pinapangalanan kung sino. Dati naman ang sinasabi na may 8 co-perpetrators si Duterte. Pero kung sino-sino yon hindi pinangalanan. Pero tayo nagsabi na noon. Sabi natin, si Bato, sigurado yan. Si Bongo, yan, sinabi na natin yan. Si Albayalde, di ba? Tapos sabi natin, si Aguirre, yun nga. Kaya yung 8 ngayon na nilabas na pangalan ng ICC, si Bato, si Bongo, si Albayalde, saka si Aguirre, yun, kasama. Ang mga nadagdag pa, sila Danao, Kaskulan, si Dan Tigueran ng dating NBI noon, panahon ni Duterte. At saka sila Pidea, si Isidro Lapinya. Yan yun. Pero, dito tayo kay Aguirre. Itong si Aguirre, Justice Secretary ito nung panahon ni Duterte, si Wigiri. Kaya ngayon, siya? Napangalanan na siya. Mayabang din kasi ito noon si Aguirre. Kasi nung panahon ni Duterte na malawakang injustices ang nangyayari, 'di ba? Malawakan ang injustices nung panahon ni Duterte. Yung maraming napapatay na hindi naman nabibigyan ng hustisya. Pinapalabas lang ng laban ng mga pulis. Wala man lang ginawa noon ang Justice Department.
Wala. Ah, imagine ninyo, ang sinasabi ng mga pulis, may napatay sila sa war on drugs, 6,000. Inamin ng pulis yan. Yang figure na yan, na 6,000, yan ang tinatanggap ng pulis. Kaya lang ang depensa ng mga pulis, nanlaban yan. Yang mga lihitimo yung aming mga police operations at nanlaban yung mga yan. 6,000. Dapat kung DOJ ka, anong gagawin mo? Paimbestigahan mo. Bilang DOJ Secretary, hawak mo ang NBI. Hawak mo ang prosecutorial service. Oh, hawak mo ang hawak mo ang PAW. Oh. Kumbaga, napaka-powerful o makapangyarihan ng DOJ Secretary. Under mo ang NBI. Under mo ang National Prosecution Service. Yung mga fiscal, under mo yan. So, sa panahon na maraming pinapatay si Duterte, kahit sabihin ng mga pulis na nanlaban, dapat bilang DOJ Secretary ka, paimbestigahan mo sa NBI. Imbestigahan mo nyo nga. Talaga bang nanlaban? Grabe naman, 6,000 ang nanlaban. Mukhang hindi naman kapanipaniwala yan. Kaya alang anong ginawa ni Aguirre? Wala. Wala. Oh, bakit? Wala eh. Kasabwat ni Duterte eh. Ano niya? Kafrat niya sa San Beda si Duterte. Oh. Kaya pagkatapos, yung mga panggigipit sa kalaban ni Duterte sa si Laila de Lima, siya na naman ang nag-produce ng mga testigo laban kay Laila. 'Di ba? Yung mga nakakulong sa National Bilibid Prisons, hawak din yan ng DOJ, Bucor yan eh. Yung mga 'di ba nagkaroon ng riot noon sa National Bilibid Prisons, bakit? Yung mga high-profile inmates gustong magpatistiguhin laban kay Laila. Si JB Sebastian ayaw, yun, sinaksak. Tapos yung iba namatay. Parang pag hindi kayo nagtistigo, ganyan ang mangyari sa inyo, mamamatay din kayo. Ganyan ang mga nangyari sa ilalim ni Aguirre. Ganyan ang mga nangyari. Justice Secretary, pero laganap ang injustices, wala siyang nagawa. Hindi niya pinagalaw ang NBI. Naging kasangkapan pa ang NBI sa war on drugs ni Duterte. Ang mga prosecutors, wala namang nagawa, natakot. Dapat sana maraming mga pulis ang nakasuhan. O sige, napatay nyo yung mga sinasabing mga drug, personalities. Anong gagawin ng mga pulis? Kakasuhan yung mga pulis. Sa kaso, magdidepensa na lang ang pulis. Self-defense. Ibig sabihin, napatay nila yan sa mga police operations. Pero kakasuhan mo muna ang pulis. Bakit mo sila kakasuhan? Kakasuhan mo sila kasi nakapatay sila eh. Ngayon, pag kinasuhan mo sila, magdidepensa na lang sila. Na ginawa nila yon, lehitimong police operation. Hindi ganun ang nangyari, wala naman. Hindi naman kinasuhan ng mga pulis. Kaya itong si Aguirre, tama lang yan. Na nadawit yan dyan sa ICC. Si Wigiri. Marami rin niyang pareho din yan ni Bongo eh. Ang depensa ni Bongo, hindi naman kami member ng PNP. Bakit naman kami sinasama dyan sa war on drugs na yan? Hindi naman kami involved dyan. Okay, hindi ka PNP. Pero, special assistant to the president ka. Ikaw yung nagre-relay ng mga order ng presidente. Ikaw nang nagpapadala ng reward money kapag na-accomplish na yung targets. Ikaw naman, si Aguirre, okay, hindi ka PNP kasi Justice Secretary ka. Pero anong ginawa mo ng panahon na yan na ikaw ang Justice Secretary? Yan. Kaya ang mga nangyayari dyan ngayon, salamat at napapanagot na ang mga tulad ni Aguirre dito na yung kanyang pagiging kasangkapan ni Duterte. Ano siya eh, mga brad nila sa San Beda, Lex Taliones yata yung frat nila eh. Ano naman yan? Tuwang-tuwa siya noon nang ginawa siyang Justice Secretary. Si Aguirre. At hindi naman nagsisisi. Proud na proud pa nga siya na naging Justice Secretary siya nung panahon ni Duterte. Sige, panagutan nyo ngayon ang inyong mga pinagagawa. Yung mga pinagagawa. Hindi lang pala yung mga pinagagawa, yung mga hindi nyo ginawa. Kasi ang yan eh, ang omission ay krimen din yan. Omission, ibig sabihin dapat gawin mo, hindi mo ginawa. Alin yon?
Yung ano, maraming pagpatay na ginawa ang mga pulis. Wala man lang ginawa ang Justice Department nung panahon ni Aguirre. Ibig sabihin, yung 6,000 na yun, lahat totoo yun, nanlaban. O, yan yung pananagutan ng mga autoridad noon. Pero walang ginawa. Walang ginawa ang Justice Department noon. Kasangkapan sila Aguirre, nila Duterte. At yung mga ginigipit noon tulad ni Laila de Lima, yun, nagagawan din nila Aguirre yun. Pinagtatawanan niya pa nga noon si Laila de Lima. Oh, nag-produce sila ng mga testigo, naggumawa ng mga trumped up charges laban kay Laila. Yun ang mga ginawa niya ni Aguirre. Kaya tama lang yan, madawit siya dyan sa kaso na yan sa ICC. Hmm? Mga kabunyog, mga kababayan. O ito, ha? Nilikturahan ni Laila de Lima ang mga officials ng Chinese Embassy. Tama lang yan. Tama lang yan. Talagang itong si Congresswoman Laila de Lima, matapang talaga. Hmm? Alam niyo kung anong sinabi niya sa mga officials ng Chinese Embassy? Ang sabi niya sa mga officials ng Chinese Embassy, mga kabunyog, mga kababayan, nandito kayo sa bansa namin, sa Pilipinas. Kung makapagsalita kayo dito sa aming bansa, matindi ang mga pagbabatikos ninyo sa mga officials namin. Kay Senadora Risa, Senador Kiko, kay Commodore J. Tariela. Dito may freedom of expression kayo. May freedom of expression kayo dito sa Pilipinas. Imagine ninyo, embassy lang kayo dito sa Pilipinas, nakikigamit kayo ng teritoryo namin. Guess ano kayo dito? Dapat naman maging ano sana ang mga embassy officials na ito. Maging isipin naman nila na nakikigamit sila ng teritoryo natin. Nakikigamit sila. Pero kung makapagsalita sila, free na free sila, malaya silang magsalita to the point na binabastos nila ang ating Senado. Kung makapagsalita sila kay Senadora Risa, kay Senador Kiko, kay Commodore J. Tariela, para silang hindi nakikigamit ng teritoryo natin eh. Pero sabi ni ni Congresswoman Laila de Lima, naunawaan namin yan kasi may freedom of expression dito. Doon sa bansa ninyo, walang freedom of expression. Diktadura doon eh. Communist China. Sa bansa ninyo sa China, hindi kayo pwedeng magsalita kontra sa gobyerno nyo. Pag nagsalita kayo, anong aabutin nyo? Dito, hindi na nga kayo mamamayan ng Pilipinas, dayuhan kayo dito, nakikigamit kayo ng teritoryo, pero malaya kayong nakakapagsalita. Pero matuto naman kayong magrespeto. Huwag naman yung nakaka-exercise kayo dito ng freedom of expression. Gusto nyo pang batikusin ang mga opisyal ng ating bansa. Kaya sabi ni Congresswoman Laila de Lima, dito sa Pilipinas, pinapabagsak namin ang diktador. Doon sa bansa ninyo, ang nangingibabaw doon, diktadura. O dito sa amin, hindi pwede dito ang diktadura. Ang diktador dito, pinapabagsak namin. Matindi talaga. Matindi ang liktura ni Senadora Laila dito sa mga officials ng Chinese Embassy. Talagang mabigat. Parang magkabilang sampal sa mukha, kaliwat kanan. Di ba? Bakit? Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, doon sa bansa ninyo, wala kayong freedom of expression. Hindi kayo doon makapagsalita ng kontra sa gobyerno. Dito, hindi na nga kayo mamamayan dito, nakikigamit lang kayo ng teritoryo namin, nakag-i-enjoy kayo ng freedom of expression, pero huwag nyo naman ambusuhin. Dito sa bansa natin, namin, mayroon tayong freedom of expression, demokrasya tayo eh. Pero huwag nyo namang abusuhin. Isipin nyo naman na embassy o Chinese officials lang kayo, nakikigamit kayo ng teritoryo ng Pilipinas. Magrespeto naman kayo. Yun. At hindi, Tama naman eh. Tama naman. Kung dun sa bansa nila, wala silang freedom of expression, dito may freedom of expression sila. Pero may freedom of expression kayo, huwag naman ninyong abusuhin. Matuto rin kayong magrespeto ng mga officials ng ating bansa. At isipin nyo naman na mabait sa inyo ang mga Pilipino, mabait sa inyo ang bansang ito. Di ba?
Oh, kaya sabi ni Congresswoman Leila de Lima, sa inyong bansa, okay, may diktador. Diktadura kayo. Si Xi Jinping diktador. Pero sa Pilipinas, pinapatalsik namin ang diktador. Oh, 'di ba? Oh, ngayon, ayaw natin ng diktador at may freedom tayo dito, may freedom of expression, oh. Nai-enjoy nila 'yan. Nakakapagsalita nga yung mga ano eh, nakakapagsalita nga sila dito sa atin, nagpapa-interview yung ambassador ng China, yung mga embassy officials nila nakakapagsalita. Ah, Pwede naman sila mag-express ng kanilang posisyon, pero matuto naman magrespeto. Eh wala eh, hindi nila nirerespeto ang ating mga institutions, ang ating mga senador. Oh, dapat naiisip man lang nila nitong mga Chinese embassy officials. Nakikigamit sila ng teritoryo natin. Dayuhan sila dito sa bansa natin. Yung ganun man lang, ha? Hindi naman sila binabastos dito. Ha? Actually, napakabait na nga natin ng mga Pilipino. Sinasaktan ba natin ang mga Chinese? Hindi. Kasi naniniwala tayo, hindi naman yung mamamayan ng China ang kaaway natin. Saka hindi naman tayo nang hahamon sa kanila ng gera. Ini-insist, ginigiit, ina-assert lang natin ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Ayaw lang natin na binubuli tayo, ayaw lang natin na hinaharas tayo. Pero hindi naman tayo naghahanap ng gera eh. Hindi rin man natin sila binabastos at sinasaktan. 'Di ba? May naano ba tayo, nananawagan ba tayo na saktan natin ang mga Chinese? Wala namang gano'n. Ah, Kaya dapat naman itong mga embassy officials, ah, matuto naman silang magrespeto kasi nag-i-enjoy sila ng freedom nila dito sa ating bansa. O yun, kaya matindi yung lektura ni Senadora Laila o ni Congresswoman Laila. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan.